Okay mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? At ngayon sa video na ito, sagutin natin yung mga katanungan, magkano at paano makukuha ang sahod dito sa Foodpanda. So kung bago pa lang kayo mga kaibigan sa channel na ito, don't forget to subscribe at saka mag-like po at comment po para pa-updated tayo sa mga bagong video natin. At kung ano yung mga katanungan nyo, i-comment nyo lang sa baba mga kaibigan para po alam natin kung anong may sasagot natin sa mga tanong nyo. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin at i-share ko sa inyo kung magkano makukuha ang salary naming mga Foodpanda rider at paano at saka magkano po yung mga salary natin. So ngayon mga kaibigan, unang-una, sagutin muna natin yung pinakaunang tanong, yung magkano yung salary natin dito sa Foodpanda. So dito sa Foodpanda mga kaibigan, hindi pareha po yung salary natin, hindi po laging ganito yung amount ng salary natin. Depende po yan sa oras at haba ng duty natin at sa area kung saan po tayo nagjo-duty. Pero usually po mga kaibigan, dalawang area na po akong biyahe ng Foodpanda. So sa akin mga kaibigan, kumikita ako ng average of 1,000 pesos for 8 hours na duty natin. So kung mag-duty tayo ng 8 hours, so sigurado na sa 1,000 pesos yung kinikita natin mga kaibigan. Samantalang ang minimum wage ngayon dito sa amin ay 300 to 400 pesos a day lang po. So kung mag-duty ako ng 8 hours, so nakakalamang dito sa Foodpanda dahil mas malaki yung kinikita natin. Ang tanong dito mga kaibigan, magkano ba paano ba makukuha itong salary dito sa Foodpanda? So makukuha yung salary dito sa Foodpanda mga kaibigan through your collection. So for example, ngayong araw mayroon kang collection na 5,000. So tapos yung payout mo mga kaibigan dahil malakas yung biyahe mo sa araw na yan. So mayroon kang payout na 1,300 pesos. Yung 1,300 pesos, i-deduct mo na yan mga kaibigan. Wag mo na yang i-deposit. So for example, 5,000 yung collection mo, nasa wallet mo. So i-deduct mo na yan automatic yung 1,300 pesos. Ibali 3,700 na lang po yung dideposit mo sa bangko po mga kaibigan, sa 7-Eleven, sa GCash. At yung 1,300 ay automatic mo yan makukuha tuwing pagkatapos ng duty. So ibig sabihin mga kaibigan, ang sahod po dito sa Foodpanda ay daily po, araw-araw po yung sahod dito. So mas maganda itong araw-araw mga kaibigan dahil para po ma-solve lahat ng mga gastusin nyo sa araw-araw na pangangailangan sa pamilya. So siyempre, kailangan nating maggasolina, kailangan nating kumain. So si Foodpanda ay nagbigay ng privilege para sa mga rider mga kaibigan para makukuha nila ang kanilang sahod araw-araw. Dati kasi, nung pandemic pa, so makukuha namin yung sahod mga kaibigan every 15 days. So every 15 days makakuha yung mga rider ng 17, 18,000 even every 15 days. So bumaba mga kaibigan, naging weekly at ngayon naging daily na po. So mas maganda itong daily na ito dahil hindi ka mangungutang para maging panggastos mo araw-araw dahil medyo malaki yung gastusin mga kaibigan. Itong 1,300 mo sa pagbibiyahe dito sa Foodpanda, kikitain mo ay gagastusan mo pa yan ng pagkain, gasolina, at saka yung mga maintenance ng motor mga kaibigan. So dito sa Foodpanda, so walang ibang babayaran si Foodpanda sa atin, yun lang talagang delivery pay. Tapos yung motor tsaka maintenance tayo na yung bahala mga kaibigan. So pinaka-tips dyan, dandahan lang po tayo sa pagbibiyahe para hindi po madaling masira yung mga motor natin. So yan lang po mga kaibigan yung sagot ko sa mga katanungan nyo. Magkano at paano makukuha ang sahod ni Foodpanda. So kung nagustuhan yung video na ito mga kaibigan, paki-like po at paki-comment po kung ano pa yung mga ibang katanungan nyo tungkol po dito sa Foodpanda. So maraming salamat mga kaibigan. Shalom po sa inyong lahat.